Sasabihin mo sa iyong katabi, napakayaman ko. Hallelujah. So ang kayamanan po ay hindi tungkol sa pera. Huwag mong kalilimutan yan. Bago tayo umawit ulit, sa 2 Corinthians, para huwag ninyong makalimutan, chapter 8, verse 9. Ano po ang sabi doon? Eight, 9. Ito po ang mabuting balita. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might be rich. Ano raw ang iyong kalagayan? Rich. Ayaw nyo yatang paniwalaan. Ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang poverty, ibig sabihin siya ay Diyos na totoo na nagkatawang tao. At ang layunin, upang ikaw at ako ay maging anak ng Diyos. At dahil tayo anak ng Diyos, dahil tayo anak ng Diyos, paborito tayo ng Diyos. At ang katibayan ay kay paborito ng Diyos, dumaraan ka sa problema. Yung iba kasi pag na-problema na, parang hindi na raw sila mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya pinadadaan tayo sa problema. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya pinararaan tayo sa krisis. Kailan mo matututunan na ang Diyos ang dakilang manggagamot? Pag dumaraan ka sa sakit at karamdaman. Paano mo matutunan na ang Diyos ay Jehovah Jireh? Pag ikay walang pambayad sa Meralco. Hello? At ang gagawin mo lang ay tumiti, tumawa at humalakhak sa gitna ng problema. Hayaan mong ang problema ang mamroblema sa iyo. At ito po, huwag ninyong kalilimutan, ang laging aking panalangin sa lahat ng taga-biyaya ng Diyos, lahat ay maging mayaman, at ang yayaman lamang ay merong dalawang motibo. Makinig kayong mabuti, di kapag kakatiwalaan ng pera kapag wala sa iyo ang dalawang bagay na ito. To honor and glorify God. Pag ang iyong tibukin ng puso'y karangal at kalwalhatian ng Diyos, pagkakatiwalaan ka ng kayamanan. Pero kung sa sarili mo lamang at pag-araw ng linggo, ikay nagtatrabaho pa rin, forget about what God promised. Dahil ang pinauunlad lang ay yung mababang nagtitiwalang hustuhan at lubusan sa Diyos. Hindi po pera ang nagpapatibay, kundi ang Panginoong Jesucristong nasa sa atin. So our treasure is Jesus Christ. If you have Jesus Christ, then you have everything and you will never lack in anything. Kaya tumayo ang bawat isa at awitin natin yung pagmamahal natin sa Diyos. At awitin natin, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Ito'y paborito ko since 1993. Dahil ito'y paborito nung matandang ebanghelista, 85 years old, at siya ang pangunahing speaker doon sa Jamboree site ng Makiling, Laguna, at inawit niya ito. At nakatutuwa siya isang ebanghelista at ang ability niya doon niya ay ebanghelista. At hindi ko na makalimutan itong awit ito. So, alam ba nating lahat yun? Panginoon, minamahal kita. Hallelujah. So, itaas mo ang iyong mga kamay. Ang pag-unlad lamang ay
pagsusuko ng lahat sa Diyos. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking ialay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Ang sala ko, iyong pinatawad, iyong pinagaling, sakit karamdaman. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking ilalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. At naalala ko ang sinabi ng isang kaibigan kong pastor mula sa Santa Cruz, Laguna. Dahil kami ay nasa isang pag-uusap ng mga leaders. At katabi ko ang isang napakayamang Christian leader. At bumulong siya sa akin. Kaya pala maunlad ang iyong gawain. Meron ka palang supporter na napakayaman. Sabi ko, excuse me, pastor. Kaibigan ko lang yan, pero minsan hindi ako binigyan ng pera. Gusto lang ay ako'y kasama. Hello? Hindi ako nakatingin sa pera ng tao. Nakatingin lagi ako sa kamay ng Diyos dahil nandun ang lahat ng pera. Amen po ba? Kaya huwag kang magtitiwala sa pera ng tao, magtiwala kay sa kamay ng Diyos, at pag iniunat niya yon hanggang kaapu-apuhan mo ay hindi magkukulang. Amen? Kung ito lamang ay malalaman ng mga Kristiyano, siya po'y magiging laging maalab. Amen po ba? Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. At sabi nung awitin kanina, kung meron akong 1,000 buhay, ito ay aking iaalay sa iyo. Ay kung yung isang buhay hindi mo maialay, paano ka magkakaroon ng 1,000 buhay? Nakukuha niyo po? Kaya ngayon, ialay mo na ang iyong buhay. Dahil ang tanging kayamanan ng tunay na anak ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? At dahil nasa atin ang Panginoong Hesukristo, napakayaman natin. At ulitin ko ang kayamanan, kahit bagoong ang ulam mo, ika'y maligaya.
At pag ikay maligaya sa kakarampot, bibigyan ka ng malaki. Amen? Kaya ang simula ng malaki ay sa iyong kaligayahan sa maliit. Huwag kang maghangad ng malaki dahil hindi ka magkakaroon ng malaki. Magtapat ka sa maliit, pagtitiwalaan ka ng malaking malaki. At alam mo, sabi ng ibang nagtuturo, kailangan ikaw talaga magaling sa Biblia. Di po pagalingan ito sa Biblia. Ipinakikita po ang Biblia sa ating buhay. Pag hindi nakita ang Biblia sa ating buhay, kahit magturo ka, tutulugan kita. Nakukuha niyo po. Ang Biblia po ay, ang tema ng Biblia ay pag-ibig. At ang isang umiibig, laging may ibinibigay sa kapuspalad. At pag ikaw ay mapagbigay sa dukha, tutustusan ka ng manlilikha. At kaya matututunan mo ang salita ng Diyos, isa po ang susi, pinatawad ka na sa lahat ng iyong sala. Paliwanag po ang Biblia, makikilala ko ng mga pangkaraniwan at ng mga dakilang tao dahil pinatawad ko na sila sa kanilang kasalanan. So ang susi pala ng pagkakilala at pagpapatuloy na kilanlin ng Diyos, hindi ka na chismoso. Hindi ka na chismosa. Hindi ka na palahatol at magagalitin. Kaya ako ito pag may nagagalit sa akin, dahil alam ko ako'y pinauunlad ng Diyos, dahil paano ko may ibig ang tao kung walang magagalit sa akin. Kaya pag may nagagalit sa akin, sinisiyasat ko ang aking buhay upang ako'y umunlad dahil mali ang kanilang galit. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling ang aking karamdaman. Iyong mo ang lahat sa buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay kumay aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Buhay kumay, buhay kumay aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Israel, sa mga Hudyo, huwag ninyong akalain na kayo ay masunurin sa akin, sabi ng Diyos, kaya kayo'y nasa lupang pangako. Kanang kamay ko at maaliwalas kong mukha ang nagdala sa inyo sa lupang pangako. Kaya laging tandaan mo, hindi maghihirap ang mga anak ng Diyos. At sino ang mga tunay na anak ng Diyos? Kapag nanghihina, tumatawag sa Diyos. Yun ang mga anak ng Diyos. Kapag may problema, nakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Kaya salamat at dumaraan tayo sa kahinaan at nararanasan natin ang kalakasan ng Diyos. At walang tatanda na hindi magiging masagana. Salamat sa ilang matandang nag-amen. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee.
You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Ulitin natin. As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. See, you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. So, alam mo, kailangan po na talagang hinahangad mo lamang. At huwag kang malamya sa iyong pananampalataya. Kailangan lagi kang sabik pag dumadalo ka ng gawain. Ulitin kong muli, mas malaki ang problema, mas malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan laging nakadipa ka na nagtitiwala sa Diyos at sabihin mo, ito ako Panginoon, handa na tumanggap ng biyaya at pagpapala. Hindi pa mo ang mga bisig mo. Ulitin kong muli, nakakahiya sa Diyos. Saan man 2 o 3 ang nagkatipo, nasa gitna natin siya, pinapanood ang bawat isa sa atin. At siya may handang biyaya sa lahat ng maligaya sa Kanya. Kaya magpakaligaya tayo sa Diyos at yung mukha mo laging maaliwalas. Amen? Kailangang maaliwalas ang mukha o ngiti-ngiti. Sabi ko nga doon sa isang kapatiran nating manggagawa, laging nakaganon siya. Sabi ko, pambihira ka, aser ka pa naman. Ilabas mo ang ngipin mo para maaliwalas ang mga papasok sa ating gawain. Kaya inilabas niya ang ngipin, ngayon napakahusay na niya ang aser. Amen? So sabihin mo, ilabas mo ang ngipin mo at ngumiti ka. Amen? Huwag mo ikahiya ang mukha mo dahil yan ay kalugod-lugod at tuwan-tuwa ang Diyos sa mukha mo. Kung wala mang matuwa sa mukha mo, ang Diyos ay maligaya sa mukha mo. Amen? Hallelujah! Kaya huwag mo nang sabihin pang maging katulad ka ni. Ikaw ay pambihira ang mukha sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah! 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 Ikaw ba ay sabik sa Diyos? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Hallelujah. Isinasabuhay mo ba ang Biblia? At dito tayo magtatapos sa awiting ito. Ito ay gusto kong awitin dahil ang mga bata ang pinadadakila ng Diyos. Kaya sa edad kong ito, ako ay parang bata. Tingnan mo ang iyong katabi, 30 anyos ka pa lang, para 70 anyos ka na. Dahil hindi ka maligaya sa Diyos. At ang maligaya sa Diyos, ganito ang ugali. Pag-gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko. Alam mo tayo, dapat sa biyaya ng Diyos palasamba. Tingnan mo ang mga project natin, milyon-milyon. May tatayo na natin ang kitchen para marami ang pumunta roon. Mura lang naman, 800,000. Pero may pera na. Kaya lahat ng biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, lahat ng mga kapatiran dito ay aking ipinaglalaban. Na kayong lahat ay maging malakas, malusog, matalino at mayaman. Kaya naman, alaman mo. Amen? Magpakaalam ka sa Diyos at ang katibayan ng maalam sa Diyos, pag mahina, umaawit sa Diyos.
Pag malaki ang problema, humahalakhak sa harapan ng Diyos. Buhay ko po ito. Amen? Dahil kung hindi ko ito buhay, hindi titibay yung 3 naming anak. Dahil kailanman, hindi nila nakitang pumunot ang aking noo. Dahil gusto ko si Diablo ang laging nakakunot ang noo, hindi ako. Amen? At ang simpleng gawain, sige po, awitin natin. Kung ano man ang tinig mo, gamitin mo. Dahil yan ay willing-willing ang Diyos sa boses mo. Huwag mong aakalain na kasing galing ka nitong mga nasa tagiliran ko. Magaling sila, pero paborito ng Diyos ang boses mo. Amen po ba? Paggising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, masaya, sumasamba sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. O Diyos, dakila ka, naging sandigan ko. Ko ay nanggagaling sa'yo. Diinan natin, ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. O Diyos, dakila ka, naging sandigan ko. Ang taas ko ay nanggagaling sa'yo. Bakit po kaya tuloy-tuloy ang broadcast? At pati broadcast ni Pastor Kenneth ay tuloy-tuloy. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Bakit kaya nagte-text ang mga bangko sa akin at ako'y pinauutang? Kahit daw magkano, kahit 2 milyon, mag-text lang ako sa kanila. Hello? At dahil ako ay nabubuhay lang na umiibig, di na ako mangungutang. Ako na ang magpapautang. Sabihin mo, ako ay buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y matalino dahil sa biyaya ng Diyos. So sabihin mo, I am wise by the grace of God. I am healthy by the grace of God. I am strong by the grace of God. By the grace of God, I am wealthy and rich. In Jesus Christ's name, amen. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Diinan natin, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ipagmalaki natin, Jesus,
Dakila ka, anging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Bakit kaya naging kaibigan ni Pastor Kenneth ang may-ari ng Daystar? Anong pangalan ng may-ari ng Daystar? Anong pangalan si Mami Alita? Plum, si lalaki. At bakit kaya naging paborito ng TBN ang Biyaya ng Diyos Christian Fellowship? No? Hindi po maliit ang gawain ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay pangbuong daigdig. Hallelujah. Kung yung Facebook follower sa ating ministry, kakaunti po yun, sabi ng Facebook, 24,000. Kung yung 24,000 na yun na laging nanunood sa ating Facebook ay magiging matibay at matatag, madali na po ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya ikaw ay papayag ka. Sabi ni Isaias, ito po ako. Madumi ang aking labi, pero gamitin mo pa rin po ako. At ang sabi ng Diyos, gagamitin kita. Si Gideon, ang sabi niya, hindi ako karapat daw, duwag ako. Kaya kung ikay duwag, may gamit ka sa Panginoon. At si Moses, ang sabi niya, utal po ako. Kung ikaw ay utal at hindi makapagsalita ng tuloy-tuloy, may gamit ka sa Panginoon. Amen? Yung iba kasi nahihiya sa Diyos, hindi po ako karapat-dapat. Ay, sino ba sa atin ang karapat-dapat? Nagkakasala ka? Ako rin. Hello? Pero laging malinis maghapon dahil humihingi agad ako ng tawad at tinatalikdan ko ang kasalanan. Kaya sabihin mo, pare-pareho pala kami ni Bishop. Pero hindi ko pinaabot ang paglubog ng araw na ako'y nasa kasalanan pa rin. Kaya sabihin mo, huwag kang magpaabot ng paglubog ng araw. Humingi ka agad ng tawad sa Panginoon. At ako'y naniniwala, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo'y manalangin para sa mensahe. Sabi nga ni Apostol Pablo, ako dahil sa biyaya ng Diyos at sa dami ng mga pagsisiwalat ng banal na Espiritu, ako ay binigyan niya ng tinik sa tagiliran o mga mang-uusig para hindi ako magyabang, para hindi ako magmalaki. Sa halip, ang laging tukuyin ko ang Diyos, ang may kagagawan ng lahat ng aking tagumpay. Sabihin mo, ang Diyos, ang may gawa ng lahat kong tagumpay. Amen. Hallelujah. At yun po ang napakahalagang katotohanan. Hindi po yan sa pinag-aralan. Yan po ay sa pagsusuko ng buong buhay sa Panginoon. Kung ako po ay matalino, hindi ko makakasama ang mga ex-president ng isang bansa sa Africa, ex-vice president ng Latin America sa isang conference sa South Korea. At ang inyong lingkod, inilagay ay sa VIP table.
At saksi ko ay si Mami Alita. Bakit kaya inilagay ako roon? Dahil ako'y duwag, ako'y mahina, at ako'y bulol. At dahil pumayag akong paggamit sa Diyos, itinuwid ang aking dila. Pinatapang ang aking kalooban. Paggamit ka sa Diyos at ikaw ay Kanyang pauunlarin. Amen? Kaya nais kong iyong makitang mabuti, kaya matibay ang aming tatlong anak dahil nakita nila at nasubaybayan ang pagsama ng Diyos. After 20 years, pangarap kong pumunta ng Amerika at lagi ako, 3 times denied ako sa US visa. Laging may takdang oras ang Diyos at nung ako ay magka-visa, nalakbay ko from San Francisco, lahat ng mga ilang estado hanggang ang huling napuntahan ko yung New York at Miami, Florida. Kaya ikaw ay may kinabukasan sa biyaya ng Diyos. At dahil ako ay naniwala at hindi nag-alinlangan, nalakbay ko from Vancouver to Toronto, Canada. All expenses paid for. Tutusan ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Sabihin mo, ang pera mo nasa kamay ng Diyos. Ang lahat ng kailangan mo nasa kalwalhatian ng Diyos. Huwag ka nang patumpik-tumpik at huwag ka nang pahina-hina pa. Ibayan mo na ang iyong puso at magpuri at magpasalamat at titiyakin ko sa iyo. Kung ano ang iyong bishop, ganun din ang gagawin sa iyo ng Diyos. It is the anointing. Not me, it's the anointing. So the anointing that flowing through me will flow through every pastor, every leaders, every members of biyaya ng Diyos. The same anointing, yun ang inyong matatanggap. Amen? Kaya tingnan mo ang iyong sarili at makikita mo na ikaw ay gagamitin ng Diyos ng tuloy-tuloy at walang tigil. Amen po ba? So kulang po ang oras para kayo ay i-encourage na malaki ang gamit ng Diyos sa iyo. Noong nakaraang Lunes, nagwawala nga po nung isa nating manggagawa. At ang kanyang pangarap sa Diyos, makapunta ako sa kanilang bahay. At hindi binalak, pero kami nakapunta sa kanyang bahay at napatungan ko ng kamay. Nagwawala yung apo dahil nalilito sa kanyang buhay. At age 17. At nung mapatungan ng kamay, ngayon maligayang-maligaya na raw. And nais kong iyong laging unawain, kung may problema ang iyong anak, patungan mo ng iyong kamay. At pag napatungan mo ng iyong kamay, madarama nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, salamat sa Diyos at tayo sama-sama ngayong umaga. Pero higit sa lahat, kasama mo ang Diyos 24 oras. At titiyakin ko sa inyo, ang lahat ng sinasamahan ng Diyos, dumaan man sa pagsubok, dumaan man sa krisis, laging iaangat ng Diyos. Naintindihan din ninyo yan. At ako'y naniniwala, ikaw po at ako, ay magkasanib ang kamay. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Bagamat kami nasa harapan, bigkisin mo po kami ng iyong dakilang pag-ibig. Aming Ama, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan, banal na Espiritu. At bawat isa ay isipan mo, Panginoong Hesukristo, ang maging laman ng bawat isipan. At ikaw ang laging maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So magsiupo po ang lahat.
At tayo po ay magsisimula na at magdiwang ka, sabihin mo, aabot tayo ng 12:00 mahigit. Yan po sa Green Hills. At pag ang anointing, hindi ko pinipigilan ng anointing Umaabot kami ron pag minsan ay 1:45. At lahat ay nakangiti. At dahil kayo ay biyaya ng Diyos, ako'y nakatitiyak din na hindi kakalam ang iyong sikmura. Alam ng Diyos kung paano tayo patitibayin. Amen? Sabihin mo, alam ng Diyos kung paano tayo patitibayin. So, ilagay na agad natin ang titulo ng mensahe. We are family of faith. We are family of faith. Manalangin tayo, banal na Espiritu, inilagay mo sa aking puso at bibig ang napaka-tibay na katotohanan ito na kami ay iisang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti. May isa tayong kapatid na dahil sa pagnanais na umunlad, nagkaroon siya ng isang hanap buhay na talagang sa paningin niya ay maganda. At hindi niya sukat akalain na yung palang kaniyang nasamahan ay illegal recruiter. At may ilan na siyang na-recruit dahil akala niya ay tama yung kumpanya. Hanggang isang araw na huli siya dahil nga illegal recruiter yung may-ari ng kumpanya. At siya ay ikinulong at ang illegal recruitment ay wala pong piyansa. At dahil siya ay nagtitiwala na meron siyang pastor, habang siya ay ini-interrogate, tumawag siya sa akin at umiiyak. Siya raw ay nandun sa pagkadakip sa kanya. At idinalangin ko siya at sa mahiwagat mahimalang paraan, merong nakaalam ng kanyang sitwasyon na mataas sa PNP. At siya'y pinalaya at ang sabi lang, bayaran mo yung mga nakuha mo doon sa na-recruit mo. At binayaran niya. Hallelujah. At laging tandaan mo, kaya ka may pastor para siya ang lagyan mo ng iyong mga kahilingan. Amen? Because when we pray, we are building a refuge for each one of you. Pag ako'y nanalangin, inalagayan ko kayo ng taguan na itatago kayo sa puwersa ng kadiliman. Kaya kailangan alam mo ang nangyayari. Kahapon may dumating sa revival na nagpatutuo na salamat sa Diyos at lahat ng sitwasyon niyang ipinaalam sa akin, siya ay nakaligtas sa lahat. Pinalalayas na siya doon sa tirahan niya dahil hindi na niya mahulugan. Pero himala ng himala sa panalangin, nabili niya yung kanyang hinuhulugan. At bukod doon, nagkaroon pa siya ng 3 paupahang apartment. Bukod pa doon, ang kanyang mga anak ay lahat ay nagkaroon ng hardware. Bakit? Dahil sila ay nagtitiwala na pag dumadalo siya sa revival, may nangyayari sa kanya. Amen? Kaya napakaginhawa po ng mabuhay na nagtitiwala sa Diyos. Huwag kang manghihina pag ikaw ay nasa krisis. Kaya sabi ko sa kanila at bilin ko sa kanila, 3 lamang ang gagawin ninyo pag kayo nasa krisis. Ngiti, tawa, halakhak. Tingnan mo ang iyong katabi, nakakalimutan mo na yatang tumawa.
Nakukuha niyo po. Pag ikaw ay palangiti at palatawa at palahalakhak. Kaya nga po, sabi nga, dahil naging kaibigan ng inyong pastor, si Miriam Kiambao, at panauhin ninyo, ang laking gulat ni Pastor Jonathan nung magkita sila sa mall, linapitan, Brother Jong, sabi niya, ba't ako kilala? Ang tagal na nung pumunta rito si Miriam. Dahil ang taong may takot sa Diyos, kilala ang mga kaibigan. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, salamat at meron tayong pastor, 3 bagay o 4 na bagay. Merong nakita ako habang ako ay nagbubulay na ilang bagay. At laging tatandaan po natin, itaas ang kamay nung hindi mamamatay. Sino ritong hindi mamamatay? Taas ang 2 kamay. Ayun, salamat at alam mo pala na lahat tayo mamamatay. Pero meron tayong pag-asa kaya na tayo ay madadagit. Yung mga nauna sa atin, wala na silang bayaran. Amen? Wala na silang suliranin. Dahil yung kaibigan ko na umawit ng sa langit, wala nang hirap. Si Pastor Rolly Cayabyab, siya ang nag-compose ng awiting yun. At kami magkasama sa Korea sa isang conference at talagang pag umawit siya at umindak, pero after 15 years na gumaling siya sa sakit sa puso pagka-opera na matay din at kinuha. Kaya siya ay umaawit na sa langit. At siya ay kaibigan din ni Pastor Kenneth at ng aming mga anak. Kaya sila nandun na sa langit at nag-aawitan na. At yung langit po ay paraiso. Amen? Kaya dito ay kailangang huwag kang panawan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Kaya nga nung mabalitaan ko last week sa revival ni si Brother Nap, nandiyan ba si Brother Nap? Kita ko, na-stroke, pero sandali lang at siya ngayon ay kasama na at magpapatutuo mamaya. Amen? At tinanong ko, nagpatutuo na ba? Hindi pa raw. Nakapagpatutuo na ba? Hindi pa. Mamaya pagkatapos ko, magpapatutuo ka. Dahil ang ipagmamalaki natin ay ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Amen? Pag ikay nagpapatutuo, tutustusan ka ng Diyos. Amen? Pag ipinagmamalaki mo ang Diyos, gagantimpalaan ka ng Diyos. Ang ginagantimpalaan niya ay yung ipinagmamalaki siya. Kaya ang patutuo ay pagsira sa puwersa ng kadiliman. Kaya dito nakita ko ang ilang katotohanan tungkol sa mga nauna sa atin. Tingnan natin sandali bago ang mensahe. Ano ang titulo ng ating mensaheng ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu? We are the family of faith. Una, ang nakita ko habang ako'y nagbubulay, sa Ecclesiastes 8, verse 6. So, nais kong makita mong mabuti, kailangang handa tayo. To live is Christ, to die is gain. Kaya kailangan habang tayo nabubuhay, tayo lilipat lamang sa paraiso. Amen? So ano po ang sabi ng Ecclesiastes 8 verse 6? At ang sabi po dito, Ecclesiastes 8 verse 6. At ang sabi po dito, because to every purpose, there is time and judgment, therefore, the misery of man is great upon him. So pansinin po natin, meron pong time and judgment, may oras po at paghatol. Kaya dito, pag hindi natin natutunang magtiwala sa Diyos sa pagitan ng time and judgment, mag-aaburido tayo, mag-aalala tayo, at malulungkot tayo dahil akala natin na pabayaan na tayo ng Diyos. Hindi po. At ang sabi po sa verse 9, ano po ang sabi? All that have been, magsasalamin na ako, ipilit kong huwag magsalamin. All this have I seen and applied my heart unto every work that is done under the sun.
There is a time wherein one man ruleth over another to his own heart. So ano po ang ibig sabihin? At ito ang nakita ko at ginamit ko sa aking puso sa bawat gawa na nakikita kong nangyayari sa ilalim ng araw. May oras na ang tao'y namumuno sa kasama niya at siya na may nasasaktan dahil walang taong gustong magpasakop. Tingnan mo ang iyong katabi, walang taong gustong magpasakop. Gusto niya, siya ang pasasakop ka sa kanya. Sabi sa verse 7, ano po, ibalik natin sa verse 7, Ecclesiastes 8:7. Kailangan makita po ninyong mabuti na kailangang sa katotohanan, at ang sabi po doon, for he knoweth not that which shall be, for who can tell him when it shall be? So walang nakakaalam kung kailan mamamatay ang isang tao. Baka sabihin ninyo, bakit kaya kamatayan ang aming pinag-uusapan? Dahil laging tandaan mo, kailangang ihanda natin ang pinakamaganda po ay kamatayan kaysa kapanganakan. Death is better than birth. Pero huwag ka munang maghangad na mamatay. Basta magpatuloy ka sa buhay at laging tandaan mo ang may buhay ay may krisis. Sabihin mo, ang buhay may krisis. Sabi nga ng isang dumalo sa gawain ni Kenneth E. Hagin, ang sabi niya, Pastor Kenneth Hagin, will you pray for me so that I will have no problems? Okay, ma'am, I will pray for you. Father, take her life right now. Oh, well, Mr. Pastor Hagin, that is not what I am asking. I am asking that all my problems be removed. At ang sabi ni Pastor Hagin, those who have no problem is in the cemetery. Hello? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya ang inyong bishop ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. At salamat at merong matandang nandun sa parking, si Brother Egay. Sabik na kami ay magkadaupang palad uli. Kaya dahil siya ang sumalubong sa akin, ang kayamanan ay kaiba mula ngayon sa iyo. Amen. Hallelujah. Nakukuha niyo po, laging merong pabuya ang Diyos sa iyong kasabikan. Amen? At kailangan ikay nasasabik sa Diyos at sa mga kapatiran. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabi ka ba, nakatabi mo yung katabi mo ngayon o naiinis ka? Kailangan kinasasabikan mo yung katabi mong yan. Sabihin mo sa iyong katabi, napakapalad mo. Dahil ako ang katabi mo. Ang Diyos mo'y napakabuti. Mabubuhay ka lang ng kung palarin tayo ng Diyos at pagpalain ng 120 years, katulad ng isang napakahusay na doktor, na kaibigan namin, na mag-aama, ang sabi niya, Bishop, ako'y mabubuhay ng 120 years. Sabi ko, mabuti naman po pala. At ako'y pinapunta sa kanyang clinic, pero hindi ako nagpagamot dahil hahaba daw ang buhay pag dumaan sa kanyang clinic. At 78 years old, siya namatay. Dahil ang Diyos ang may hawak ng haba ng buhay. Amen? Kaya nais kong iyong makitang mabuti, sa bawat araw na buhay ka, mahaba na ang iyong buhay. Di mo na kailangan ng 1,000 buhay. Diyan lang sa isang buhay, pag ikay nagpakaalab sa Diyos, salamat at bumalik ang men's ministry muli. Amen, hallelujah. Dahil nakakapagod daw, ako hindi napapagod, mas bata ako kaysa inyo, gusto ko'y laging gawain. Amen, hallelujah. Kaya Aren, mamaya kakausapin kita at kita'y pamamanahan. Amen, hallelujah. Nang gawain, amen. Kaya habang naghihintay ka, kailangang ikaw ay abala sa gawain, hindi sa paghihintay sa iyong paruroonan dahil ang Diyos ay napakabuti. Tingnan mo si Brother Aris at hindi tumatanda. Ito, lalo na pagkasama na namin yan sa mga lakarin, ay talagang siya ang unang sinasalubong ng pinupuntahan namin. At siya ang hinahanap pag hindi namin nakasama. Nasaan po si Pastor Aris? Palakpakan natin ang Diyos. Amen, hallelujah. Kaya nais kong iyong makitang mabuti
Apat na napakahalagang katotohanan: the righteous, the merciful, the just, the good man. So, sa Isaiah 57:1, namamatay ang matuwid. Namamatay ang maawain. And then sa Ecclesiastes 7:15, so the righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. So pansinin po natin, the righteous and the merciful. Hindi ibig sabihin, kapag ako'y nabuhay ng tuloy-tuloy sa katwiran at ako'y maawain, ay hindi na ako mamamatay. Mamamatay ang lahat ng tao kahit na siya'y matuwid, kahit na siya'y maawain. At pansinin po natin, kapag kinuha tayo, iniiwas tayo sa masamang kapanahon ng darating, at ito po ay personalan. Hindi man sa pangkalahatan, kinukuha niya yung nauna sa atin dahil baka merong mga pakanaang kaaway na masama, kaya kinuha na ng Panginoon at iniiwas doon sa plano ng kaaway. Nakukuha niyo po. So ngayon, ating tignan, ano po, so na-establish dito the righteous, the merciful. And then ang pangatlo po, Ecclesiastes 7:15. At ano po ang sabi roon? All things have I seen in the days of my vanity. Ano po yung vanity? Lahat ng bagay, sabi ni Solomon, ay nakita ko sa mga kaarawan na walang kabuluhan. So walang kabuluhan ang bawat araw kung ang isang tao ay wala kay Jesus. At ang sabi niya, there is a just man that perisheth in his righteousness. Merong isang matuwid na tao na namatay dahil sa kanyang katwiran. At meron namang masama na tao na mahaba ang buhay at ang ginagawa ay puro kasamaan. Pero pansinin po natin, just man. Sino po ang just? At ang isa pong matuwid na tao, pinaniniwalaan niya na si Jesus ay binuhay mula sa mga patay ng banal na Espiritu. Amen? So pag naniniwala kang si Jesus ay binuhay mula sa mga patay, you are a just person. Ikaw ay matuwid. And then ang pang-apat po sa Proverbs 13:22, the good man. Ano po ang sabi? A good man leaveth an inheritance to his children's children. The wealth of the sinner is laid up for the just. So ang isang mabuting lalaki o mabuting tao nag-iiwan ng mana sa anak ng kanyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay tinipon para sa matuwid. Who is a just person? A person that believed that Jesus was raised from the dead. Amen? The just shall live by faith. So pansinin po natin, ang matuwid, ang maawain, ang matuwid, ang just, matuwid rin. And then ang mabuting tao, ang kanyang mga anak ay hindi naghihikahos. So na-establish natin ang napakahalagang katotohanan na lahat tayo isang araw ay mamamatay. Huwag mong katakutan ang kamatayan, yun po ay iyong laging unawain para tayo maging laging handa. Walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sinumang mamamatay para sa sarili lamang. Sa mabuhay o mamatay, tayong lahat ay para kay Jesus. Kaya sa paggising sa umaga, ialay mo na ang buhay mo kay Jesus. Sa maghapon, buhay natin nakaalay kay Jesus. Kaya dito ay nais kong makita mong mabuti ang kapangyarihan ng Diyos na nasa bawat isa sa atin. Sa John 16, verse 8, kailangan maunawaan mo ang tatlong napakahalagang katotohanan. At ano po ang sabi dito? And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So pansinin po natin, of sin, of righteousness, and of judgment. So,
Ang ibig pong sabihin, reprove, kanyang ipakikita sa sanlibutan kung ano at ipakikilala at ipapaalam kung ano ang kasalanan, ano ang katwiran, at ano ang kahatulan. At napakasimple po ng turo dito. So ano ang kasalanan? Verse 9, ano ang kasalanan? At ang kasalanan ay ito, of sin because they believe not on me. Ano raw ang kasalanan? Kapag hindi sumampalataya kay Jesus. Hello? Kaya nga, kailang ka sasampalataya kay Jesus? Pagtamad kang pumunta sa gawain pag-araw ng linggo. Kailangang masigla ka at inuunahan mo pa ang iyong pastor. Tingnan mo ang iyong katabi, hinihila mo ba ang paa mo sa pagdalo, sa pagtitipon? Baka hindi ka naniniwalang lubusan sa Panginoon dahil sa pagtitipon, nagsasabog ng mga biyaya at tagumpay ang Diyos. Ito po'y lahat ay katotohanan. Huwag mo nga akalain binobola ko kayo dahil pananagutan ko sa Diyos ang lahat ng lumalabas sa aking bibig at yung lahat ng lalabas sa aking bibig nangyayari sa akin, sunod-sunod na tagumpay ang ibubuhos ko sa inyo. Amen? At yun po'y nangyayari at sasabihin mo, bakit hindi nangyayari sa akin? Dahil nagdududa ka eh. Huwag kang magduda at ang bantayan mo ay yung mga tagumpay na ibubuhos sa iyo ng Diyos. Those who watch and those who are awaiting the success from the Lord, matatanggap mo yun. Tahimik uli. Kaya nga, ito, what is sin? Not believing on me. Na si Jesus, ano man ang hingin natin sa Ama, ay gagawin sa atin sa pangalan niya. At lahat ng kumikilala sa pangalan ko, sabi ng Diyos, sila gagawin kong laging nasa ibabaw. All those who know my name, I will set them on high. Hello? Purihin ng Panginoon. Brother Aris, ano ang gusto mo? Mapagod ka na nasa bisikleta mo o mapagod kang nasa Everest mo, nasa sasakyan? Everest, ayan, magka-Everest ka. Amen, hallelujah. So, mas magandang mapagod at makatulog ay sa Everest kaysa bisikleta. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, magtiwala ka sa Diyos at ika'y dadamitan niya. Magtiwala ka sa Diyos at ika'y pakakainin niya. Magtiwala ka sa Diyos at ika'y pababahayan niya. Magtiwala ka sa Diyos at aayudahan ka niya. Amen. Ang hinihintay ng Diyos ay iyong pagtitiwala. Hindi na baling hindi ka pa naniniwala ngayon, basta magtiwala ka at ika'y maniniwala. Amen. Hallelujah. Kaya nais kung iyong maunawa ang mabuti, continue on believing Jesus. And then, ang sabi niya of righteousness, what is righteousness? Verse 10. Of righteousness, because I'm going to the Father. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. What is righteousness? Because I believe Jesus, when He went to His Father, I received the Holy Spirit. Righteousness is believing Jesus that He will give you the Holy Spirit. The blessing that God promised to Abraham is the Holy Spirit. So I have the Holy Spirit. That is why I am always alive, excited, dahil merong malalaking nakatakdang gagawin ng Diyos. Dahil ang Biblia po ay iyong kahiligan. Pasabi ka po sa Biblia, call unto me and I will show you great and mighty things that you know nothing about. Kung ang kaya mo lang abutin ay yung kaya ng iyong isipan, maliit yan. May malaking nakatakdaan Diyos na gagawin sa lahat ng kanyang anak. Sa bawat isang anak niya. At ang kanyang gagawin yung hindi pa nangyayari sa iyo na pambihira. And to Him who is able to do exceeding abundantly above all that you can ask or think. Ang marami naming pagpapala ay hindi namin hiningi. Kusang ibinigay ng Diyos.
Yun pong word na bless, ang ibig sabihin, pag ako, Lord bless me, ang akin lamang alam na blessing ko ay yung aking alam na kailangan ko. Pero ang nakatakda, hinihintay lang niya ako na humingi sa Kanya, pero hindi yung aking kailangan ang ibibigay niya, higit pa doon sa kailangan ko ang ibibigay niya sa akin dahil ako'y humingi. At ang aking paghingi ay mula sa alam kong kailangan ko, pero ang nakatakda ay yung hindi ko alam na kailangan ko. At kailangan ito ay maunawaan mo. Amen? So, of righteousness, na ang banal na Espiritu ay dumating sa ating buhay. At ang pangatlo, of judgment. Because the evil one has been judged. Si Satanas ay nahatulan na. Eh ano po ang devil? Ang devil po ay ikay panghihinain. At ganito, ang mga boses ng dyablo. Huwag kang maniwala diyan sa napapakinggan mo. Tahimik. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Dahil ikaw ay 50 anyos na. Ang pag-unlad, sabi ng mga matatalino, from 30 to before 50, ay 51 ka na. Hindi ka na uunlad. Boses po ng dyablo yon. Ang boses ng banal na Espiritu, kahit sa edad mong 70, ikaw ay magiging maginhawa. Hallelujah. Amen? Amen. At mararanasan mo ang mga milagro dahil ang Diyos ang may pasimuno ng mga himala. Kaya alisin natin ang hinala at magtiwala tayong lubusan sa Diyos dahil ang nagbibigay ng pag-aalinlangan ay ang dyablo. Dahil ang dyablo ay ama ng mga kasinungalingan. John 8:44, the devil is the father of all lies. Kaya walang anak ng Diyos na mananatiling kapos. Kinakapos pero hindi magpapatuloy na kapos. You are of your father the devil, and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ikaw, sabi ng Panginoon sa kanyang kausap doon, ikaw ay anak ng iyong amang dyablo. At ang pita ng iyong ama ang iyong ginagawa. Siya'y mamamatay mula pa sa panimula at hindi siya na nanatili sa katotohanan dahil wala katotohanan sa kanya. Pag siya'y nagsalita, ito ay puro sarili niya at lahat ito ay kasinungalingan. E ano ang sabi niya nung tuksohin niya ang Panginoon? Nakikita mo ba ang lahat ng karangyaan niyan sa buong sanlibutan? Sambahin mo ako at ibibigay ko ang lahat ng iyan. Tanong, sino ang sinasamba mo? Hanap buhay mo, negosyo mo, pera mo, o ang Diyos? Kaya kailangan ang Diyos ang ating sinasamba at pangunahin sa ating buhay ay ang Diyos. Kaya pag-araw ng linggo, asikasuhin mo ang iyong buong pamilya at tayo'y magsama-sama at magtipon. Amen. Hallelujah. At sa pagtitipon, ulitin kong muli, ang Panginoon nasa ating gitna at pinagmamasdan niya ikaw at ako. Amen? Kaya pag tinanggap mo ang mensahe, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Dahil yung amen mo, ang sabi ng Biblia at turo ng Panginoon, anuman ang pagkasunduan ng dalawa sa lupa ay napagkasunduan na sa langit. Pag sinabi ko, ikaw ay maginhawa ang buhay at sumigaw ka ng amen, nagkakasundo tayo. Amen? Ikaw ay malakas in Jesus' name. Nagkakasundo tayo at yun ay napagkasunduan na sa langit. Amen. Mababayaran mo ang na-foreclose mong bahay in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Anuman ang pagkasunduan ng dalawa sa ibabaw ng lupa ay napagkasunduan na sa langit. Anuman ang igapos at ipagbawal sa ibabaw ng lupa, bawal ang mahirap sa pangalan ni Jesus. Amen. Poverty is of the devil, not of God.
Ang sabi nga sa Proverbs 30, sino rito ang gustong mahirap dahil baka magkasala? Sino nagkakasala? Mayaman o mahirap? Pareho. Ang mayaman, ang kanyang kasalanan, pinahihirapan niyang mahirap. Ang mahirap, ayaw yumaman, kaya siya ay nananatili sa kasalanan. Kaya ang sabi sa Proverbs 30, ang aking kahilingan ay huwag mo akong papaghirapin dahil pag ako'y naghirap, baka kita ay sumpain. Huwag mo naman akong payamanin ng sobra, baka pag ako'y mayaman na hindi na ako umaten pag-araw ng linggo. Hello? Payamanin mo lang ako ng tama. Sa gayon, marami ang mapagpapala. Amen po ba? Sino rito ang nakatanggap na ng 100,000? Taas ang kamay. Wala pa? Hindi sa buong buhay mo, 100,000. Hindi yung installment, yung one time may nagbigay sa iyo ng 100,000. Sino taas ang kamay? Salamat. At yun, itaas ng kamay ang mataas. Ayun, mataas, huwag kang mahiya. Dahil, ayun, may ilan, no? Purihin ng Panginoon. Ibaba niyang ilan yung Panginoon, pinangyari mo ito sa mga kapatid, nakatanggap sila ng 100,000, itaas ng ang dalawang kamay nung hindi pa nakakaranas. Paranasin mo ang bawat isang nakataas ang 2 bisig na sila rin makaranas nung naranasan ng mga kapatid. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So dito makikita natin, kaya pinaranas sila para ikaw ay paranasin din. Amen? Si Ruth ay napakahirap, pero napusuan siya ng Diyos, kaya dinala siya kay Boaz. Ang Israel ay naghihirap, kaya pinili ng Diyos si King Cyrus para sila ay tulungan at biyayaan. Kaya nais kong iyong maunawaan ngayong sandaling ito, merong Boaz at merong Cyrus sa iyong buhay na naghihintay sapagkat ikaw ay mahina, ngunit humihingi ng lakas sa Panginoon. Ika'y laging kapos, ngunit nagagalak sa Panginoon sa kabila ng iyong pinagdaraanan. Now I declare a Boaz and a Cyrus to meet you. In Jesus Christ's name, and everyone shout amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo, napakaganda na dumalo ng gawain. Kaya ulitin kong muli, ang Diyos ang pagtiwalaan natin 24 oras. At ano ang sabi ng Ephesians 3:15? So na-establish natin, sin is not believing Jesus. Righteousness is that Jesus went back to the Father, and then judgment, the devil is judged. Of whom the whole family in heaven and earth is named. So, kay Jesucristo, kaya tayo ay family of faith. Kay Jesucristo ang lahat ng pamilya sa langit at sa lupa ay pinangalanan. Kaya ang pangalan natin ay Kristiyano. Amen? At tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At ang lahat ng pamilyang nasa langit na at tayong dito nasa lupa ay iisa. Amen? Kaya nais kong makita mong mabuti, itanong mo sa iyong katabi, ikaw ba ay mahilig manalangin? Itanong mo sa iyong katabi. Ang sabi ng Biblia, hindi ka tumatanggap dahil hindi ka humihingi. Humihingi ka nga at hindi ka tumatanggap dahil ang iyong paghingi ganito. Lord, payamanin mo ako at ipakikita ko dito sa kaibigan kong ito. Mas magaling ako kaysa kanya. Hindi po ganon. Kailangan po, paghihingi ka, ulitin ko yung sinabi ko kanina, for His honor and glory. Yung dalawang salita, beneficial permanence. Na kapag ang iyong hihingin ay para sa karangal at kaluwalhatian ng Diyos, makikinabang ang iyong buong pamilya. Nang tuloy-tuloy. Dahil pinararangalan mo ang Diyos, ginagamit mo ang iyong talento, ginagamit mo ang iyong oras, at ginagamit mo ang iyong pera para sa karangal at kaluwalhatian ng Diyos, at ipinagmamalaki mo ang Diyos at tuwing ikay tumatanggap ng pagpapala. At pag iyong ipinagmalaki ang Diyos sa tinanggap mong pagpapala, ikay gagantimpalaan ng Diyos dahil una ay pagpapala bago ang gantimpala. Blessing first, then reward. Blessing, use that blessing to honor and glorify God, and then you will be rewarded.
Amen? Kaya pag ginamit mo yung 1,000 mo sa pangalan ni Jesus at kahalwalhatian ng Diyos, papalitan niya ng Diyos ng higit na malaki, siksik, liglig, pikpik at umapaapaw, ang dadalhin ng mga tao sa iyong, sa iyong kandungan. So, palad ang ginamit natin, pero babalik sa ating kandungan. Ano ang kandungan? Hindi natin kayang akapin yung pagpapala. Siksik, liglig, pikpik at umaapaw. Maaring hindi ka pa masaya ngayon dahil hindi po pa nararanasan. Paano mo mararanasan? Gawin mo yung iyong naririnig at mararanasan mo. Amen? So ngayon, pag ikay may karanasan, pag nanalangin ka, yung pinanalangin mo ay mapagpapala ng Diyos. Sino rito ang pag nanalangin ay dinirinig ang panalangin niya sa iba? Kailangan may lumalapit sa iyo. Alam mo, kapatid, mula nung ipanalangin mo ako na maging akong mayaman, ngayon napakayaman ko na. Dapat ganun ang mga patutuo nung lalapit sa iyo. Na pag nanalangin ka, mangyayari yung iyong ipinanalangin doon sa iyong ipinanalangin. May 3 bagay. Sa 1 John 5, verse 13. Tignan natin ang 3 bagay na dapat nating matutunan. 1 John 5:13. Ano po ang sabi doon? At ang sabi dito, 3 bagay po ito: ask, petition, and ask for the forgiveness of our sinning brother. So 3 po yun. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that we have eternal life and that you may believe in the name of the Son of God. So, ang una po, kailangang alam mo na ikay may buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, kailangang sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos. So I have eternal life and I believe in the name of the Son of God. And sa verse 14, ano po ang sabi? These things have I written unto you that believe in the name of, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So sino ang pakikinggan ng Diyos? Yung naniniwalang siya may buhay na walang hanggan. Ikaw ba'y naniniwalang may buhay kang walang hanggan? Ikaw ba'y sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus? At kung ikaw ay gumagawa sa 2 katotohanan ito, pakikinggan ka lagi ng Diyos. Ulitin kong muli, ang pinakikinggan ng Diyos ay ang isang lalaki at babaeng Kristiyano. Ano ang number 1? Ano? Naniniwalang may buhay na walang hanggan. Ulitin ko mulit, didiinan ko, naniniwala ka bang may buhay kang walang hanggan? Hallelujah. Ano ba ang ibig sabihin na may buhay kang walang hanggan? Silipin natin sa verse 20. Kayo po ba ay nagigising na? And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Who is eternal life? Jesus Christ. Amen? So dito makikita po natin, nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan niya tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na siya ang totoo. Hallelujah. Amen? We are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. What is eternal life? Jesus Christ. So when you believe in the name of Jesus, whenever you pray, hallelujah. Kaya nga, ako'y natutuwa pag may bubulong sa akin, Bishop, tinalangin mo ako. No, natatandaan mo ba? Hindi na. Sa dami na humihingi ng prayer, alam mo, mula nung ipanalangin mo ako, ito ang nangyari sa aking buhay. At pinakikita niya kung paano siya umunlad. Kailangan pag nanalangin ka, umuunlad yung ipinapanalangin mo. Kaya babalik yun sa gawain. Bakit? Dahil dininig ang iyong panalangin. At sino ang pakikinggan ng Diyos? Those who believe that He has an eternal life. Number 2, those who believe in the name of Jesus. Tahimik. At ang pangatlo,
idinadalangin mo ang kapatirang nasa kasalanan. Tingnan natin sa verse 18. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not. Isiruin natin sa verse 17. Ano po ang sabi? All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. So lahat ng hindi matuwid na bagay ay kasalanan, pero merong kasalanang hindi nakamamatay. Tingnan natin sandali dahil nais kong ipanalangin mo pag may kapatid tayo dito na mahilig sa chismis. Di po nakakamatay ang chismis pero nakapipigil po sa kasaganaan. Hello? Yung pagka magagalitin, ako'y nagluto. Kainin ninyo yan dahil masarap akong magluto. Huwag mo na ipagdiinan dahil matitikman niya nung kakain. At pasasalamatan ka, hindi dahil sinabi mong masarap kang magluto. Sasabihin, alam mo, ang sarap mo palang magluto. Amen? Gaganahan ka uling magluto sa susunod na linggo. So, sa verse 15, ano po ang sabi? Ibalik natin, dahil ang sabi po din, and if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So, kailangang nalalaman mong pinakikinggan ka ng Diyos at kailangan nalalaman mong tinutugon ka ng Diyos. Amen? We know that we have the petitions that we desired of Him. Verse 16. At ang sabi po, if any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that he shall pray for it. Meron pong nakamamatay na kasalanan at isa po nakakamatay na kasalanan, not believing the Holy Spirit. Hindi paniniwala sa banal na Espiritu. Na ikaw ay maganda ang kinabukasan. Say amen kung naniniwala ka sa banal na Espiritu. Amen. Na ang iyong pamilya ay magiging kasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Kahit ikaw pa lamang. Amen. Sapagkat laging tandaan natin, totoo ang salita ng Diyos. If you believe, you and your family will be saved. Amen po ba? So pag hindi ka naniwala doon at sasabihin mo, hindi yata totoo para sa akin ito. Totoo yan, paniwalaan mo at isang araw, lahat ng pamilya mo ay kasama mo na dahil lahat tayo ay sama-sama sa rapture. Amen? Kaya nga, idalangin natin ang isa't isa. Kung may kapatid dito tayo na nagpa 5-6, ipanalangin mo siya, hindi nakakamatay ang 5-6. Iyon lamang kanyang matitipo na ibibigay sa matuwid. Hindi yayaman ang nagpa 5-6. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sabihin mo, hindi yayaman ang nagpapatubo ng pera. Nagtitipon lang siya para ibigay kay pastor. Amen po rin ng Panginoon. Ibibigay sa matuwid yung natipon ng mga usurero at usurera. Kaya kailangang matuto tayo, Diyos lamang ang ating pagtitiwalaan. Ngayon, sasabihin mo, hindi naman alam ng Diyos. Aba. Tingnan po natin kung hindi alam ng Diyos. Ano po? Tingnan natin, kailangang may salita ng Diyos para kayo ay maging patatag. Kayo ba'y naniniwalang nakatingin sa iyo ang Diyos 24 oras? So anong ginagawa mo? Tahimik uli. So, simulan natin sa 2 Chronicles 16:9. Pinapanood niya ang mga taong tapat sa Kanya. Ano ba ang tapat sa Kanya? Humihingi ka lagi ng tulong sa panahon na ikay nanghihina. Yun po ang katapatan. Faithfulness is that you go to God again and again hanggang sa mapagtagumpayan mo yung iyong kahinaan. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. So alam ng Diyos na mahina ako, alam ng Diyos na mahina ka. Kaya huwag mo nang iiwas pa ang iyong sarili dahil mahina ka, dahil kung kailan ka mahina, sa kakaiaangat ng Diyos. Dahil tinangkilik mo na Diyos lamang ang iyong pag-asa at kailangan katulad ko.
Ang isa pa sa 34:17 ng Psalms 34:15 pala, 15. 34:15. Ano ang sabi po doon sa Psalms 34:15? Kaya kailangan ito ay iyong isa puso at ito ay paniwalaan mo. The eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open unto their cry. Ang mga mata ng Panginoon ay bukas sa mga matuwid. Sino ang matuwid? Yung umaasa lamang ay sa Diyos. Yung nagtitiwala lamang ay sa Diyos. Ang umaasa at nagtitiwala ay masipag. Ang umaasa at nagtitiwala sa Diyos ay masikap. Ang umaasa at nagtitiwala sa Diyos ay may kapangyarihang kumuha ng kayamanan. So the eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open unto their cry. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon. Nandidilat ang Panginoon sa mga matuwid. Dahil meron siyang muling gagawin sa nagtitiwala sa Kanya. Give God something to work on. Bigyan mo ang Diyos ng tatrabahuhin sa iyong buhay. At ano ang tatrabahuhin niya? Yung hiningi mo sa panalangin. Amen? His ears are open unto their cry. And then sa Proverbs 5:21, so napakarami pong patutuo na nanunood sa atin ng Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi ni Joyce Meyer, all my desire and aim is to be popular in heaven, so that I will be popular on earth. 80 plus na siya, marami pa rin nanonood sa kanya. So, kailangang hilingin mo na ikaw ay maging sikat sa langit. Sabihin mo, hilingin mo na maging kang sikat sa langit. Pag sikat ka sa langit, magiging kang sikat sa ibabaw ng lupa. Amen? At paano magiging sikat sa langit? Lagi kang manalangin para lagi kang pinapanood ng buong langit. Ano ang sabi sa 5:21? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He pondereth all His goings. Sapagkat ang mga daan ng tao ay nasa mga mata ng Panginoon at Kanyang inuunawa at sinusuri ang lahat ng Kanyang lakad. Purihin ng Panginoon. So kasama natin ng Diyos 24 oras at inuusisa niya kung saan ka paruroon. Sabi nga ng ating panauhin last Sunday na pastor ng Cotabato, siya pala ay gambling lord. At ang sabi niya, for so many years, siya ay may sabungan, at siya ay may monte, siya ay may... At dinala siya sa gawain natin nung araw ng linggo, pero ang sabi niya, ako'y na born again, 20 years na siyang born again. At bakit ang isang gambling lord ay tumalikod sa pagiging pinuno ng mga pagsusugal? Dahil siya'y naligtas sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ay may pag-asa kung yung gambling lord ay iniligtas. At ang sabi nga ng aking kumpare at kasamang manggagawa, kaya kami ay nagkasama dahil ang sabi niya, dahil siya ay chairman ng kanilang city, ang sabi niya, kalaban ko ang mayor ng aming lungsod. At ako ay tinitirya niya. At ang sabi ko, tinapik ko siya sa balikat, pare, laban mo, laban natin dalawa. Kailangan ikaw ay matapang. Tulungan mo ang naaapi. At kami ay naging matalik na magkamanggagawa. At siya po ay, nung ako naman ang nasa ganong sitwasyon. Ang sabi niya, pare, ako naman ang tinapik niya. Kasama mo ako sa iyong labanan. Bakit ginawa niya sa akin? Dahil tinapik ko siya many years back. Kasama mo ako, pare, sa iyong labanan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailangang magsama-sama tayo sa iisang labanan at ang ating patutungo ay iisa. Ito ay sa presensya at piling ng Panginoong Hesukristo isang araw. Amen? So ngayon ating unawaing mabuti sa 15:3 ng Proverbs. Dinidiinan ko po ito dahil pinapanood tayo ng Diyos 24 oras. Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good.
ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako o lahat ng lugar, pinapanood niya ang masama at ang mabuti. Ang masama, pinaparusahan niya. Ang mabuti, pinayayaman niya. Sa 1 Peter 3:12. So ito po'y mga patutuo. Mag-notebook ka dapat. Amen. Kailangan kayo may notebook na sinusulatan para, sa bagay, ma-review naman ninyo yan. Ano po ang sabi ni Pedro? For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. So kapatid, kaya ka narito dahil ikay matuwid. Kaya ka narito dahil ikaw, you are righteous, you are merciful, you are just, and you are a good person. Kaya ka naririto. Amen? Kaya nga po, dahil ang Diyos pinapanood tayo, kaya sabi ni Job, sa Job 16:19, oh, I love this verse. Ano ang sabi niya sa Job 16:19? At ang sabi ni Job, my witness, also now behold, my witness is in heaven, and my record is on high. Ang saksi ko ay nasa langit, at inililistan niya ang lahat ng aking iniisip, sinasalita at ginagawa. So ikaw at ako ay merong tala sa langit ng lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Amen? At kaya naman ang sabi ng mga awit sa 73:25 ng Salmo, whom have I in heaven but thee? I have nothing that I desire on earth but thee. Sino ang akin sa langit? Sabi ng mga awit, at wala akong minimithi sa ibabaw ng binyan, kundi ikaw lamang. Amen? Kailangan Diyos lamang ang iyong hilig. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mahilig ka sa Diyos. Kailangan maalab ka sa Diyos. At laging tandaan mo, ikaw ay papatnubayan ng Diyos. At magtatapos tayo dito sa panalangin ni Jabez. Repeat after me. Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. And let your hand be with me. And protect me from evil. Apat po yung kanyang prayer request dito. Ito po ay nasa 1 Chronicles 4:10. Apat po ang kanyang kahilingan, pagpalain mo akong tunay at todo. Pangalawa, palawakin mo ang aking mga pananagutan. Increase my responsibility. Ang umuunlad po ay yung may pananagutan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung ikay tatay, ikay pauunlarin ng Diyos para tustusan ang iyong buong sambahayan. Amen? At ang pangatlo, hindi siya magtatagumpay kung ang kamay ng Diyos ay hindi siya sasamahan. Amen? Let your hand be with me. At ang pang-apat, protect me from evil. At ako ay ipagtanggol mo sa masama. Kaya ngayong sandaling ito, we are family of faith. And then I will declare na ang bawat isa sa inyo, dahil ang mga liham ay nagsisimula, that grace and peace be with you. Ang biyaya at kapayapaan ay sumainyo. At may mga liham na nagtatapos, God bless and keep you. Sa mga liham na isinulat na nasa Biblia. At ang isang bahagi rin ng Biblia, God's loving kindness and truth preserve you. Ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan ang i-preserve ka at panatilihin kang walang kapintasan, panatilihin kang matapang at matibay. Hindi tayo, kundi ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Kaya doon, God's right hand and the light of His face bring you to your prosperous land. Na ang kanang kamay ng Diyos at ang maliwanag niyang mukha ang ibaling sa bawat isa sa atin at dalhin ka sa pinagpala mong lupain.
Amen. So dadalangin ako, O Diyos aming Ama, kami ay kasama sa iyong pamilya. Ang pamilya mo sa langit at sa lupa, pinag-isa mo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya't hinihiling namin na sa tuwing kami mananalangin, kami ay iyong pakikinggan. Lahat ng aming hihilingin sa iyo ay iyong diringgin at ibibigay sa amin. Magi kaming matibay at matatag dahil ikaw ay kasama namin. At sa pangalan ni Jesus aming Ama, gawin mo ang bawat isa sa amin ay iyong iangat at gawing ulo at hindi buntot. Iutos mo ang lahat ng mga pagpapala sa kanilang bahay na dumating sa pangalan ni Jesus. Amen. At sila ay magkaroon ng sobrang kasaganaan at kaunlaran at biyaya at pagpapala. Todong-todo para sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at ang naniwala ay sumigaw ng Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.